Welcome to Donmar TV News Channel. Sa lukuyang panahon na papatay ka ng kapwa Pilipino, papatayin mo ang mga mamamayan na pinagsususpitsahan mong asset ng militar, automatic, patay. Pwede rin ako mamatay paglabas ko dyan? Pwede. Mamamatay ako sa takdang panahon kung makukuha nila ako. Yes, hindi lang ako, pati sila kaamihan. At marami pang kami. Pero hindi nila mapapatay ang aming mensahe. Sisirain nila kami, gigibain ang pagkatao namin, but never nilang masisira ang katotohanan na ang pagkapalugmok sa ating mamamayan sa kahirapan, ang patuloy na mga madugo at marahas na mga tunggalian sa hanay ng mamamayan, hindi gobyernong may gawa niyan. CPP, NPA, NDF. Napakaganda ng lugar na ito. Napakaraming gustong tumulong na mga private corporations, pero look at what happened kung nandyan ang NPA. Nagsarado ang Sime Darby. Nagsarado ang Firestone. Nagsarado ang maraming kumpanya. Nagsarado ang iba't ibang mga negosyo sa area ng Mindanao. At more than 400, take note, more than 400 industries and companies nagsarado. Bakit? Dahil sa kagagawan ng CPP, NPA, and hindi nyo ba naiisip tuwing may sinusunog silang bulldozer, backhoe, o pinapasabog ng mga cell site ng Globe at Smart, ilang milyon ang ibinibigay sa kanila. Pero anong itinuturo sa atin? Mag-rally tayo sa munisipyo dahil walang bigas, walang gamot, walang kalsada. Sisingilin natin si gobernador, si mayor, dahil pabaya sila. Yung pera na kukurakot nila mula sa pangungutong extortion, saan napupunta? Ang gamot, ang kalsada, ang mga health center, sa gobyerno pa rin kukunin. Pero sinong sinisira? Gobyerno. Sa matagal na panahon po, lahat mula sa likod, natatakot gumawa ng ginagawa namin. Kasi papatayin ka. Maraming military officers, local officials, ang natatakot gumawa ng ganito. Kasi pag retire mo, ano mangyayari sa'yo? Hahantingin ka, hahanapin ka, papatayin ka. Precisely, they want us to live in fear. Sa takot na sila'y pumapatay, na sila'y mamamatay tao, at kapag hindi ka sumunod at kumontra ka sa kanilang mga propaganda, at mga ipinapalaganap na kaisipan, ikaw ay military asset, ikaw ay kontra sa revolusyon, ikaw ay taksil at papatayin ka. Pero mangyayari yan kung isa lang ako. Dalawa lang kami na imihan. Pero kung kasama namin kayo, kasama kayo ni Mayor at ni, hindi pwedeng patayin nila tayong lahat. Hindi pwedeng papatayin nila kayo lahat. Kaya kailangan sama-sama buong mamamayan. For the last 50 years, Mayor, Governor, mag-52 na siya sa December 26, 1968. 50,000 ang namatay na mga Pilipino sa kamay ng kapwa Pilipino. 35,000 civilians, 15,000 estimated soldiers and police. Do we need to have blood and tears and pain for the next 50 years for another 50,000 Filipinos na mamamatay? Para maintindihan nila na hindi kailangan mag-armas at manunog ng bulldozer, bako, pumatay ng kapwa Pilipino para mapakinggan ng gobyerno na may problemang nangyayari sa ating komunidad. The best way is for the people to cooperate, be partner, and become advocate of true good governance, to talk to the government, not to overthrow the government through bloodshed. Palakpakan natin ang kapayapaan. Mahal ang presyo ng kapayapaan. My wife is over there. Nandito siya. Sabi niya, paglabas mo na yan, again, hindi magiging normal ang buhay nating mag-asawa. Hindi ka pwedeng umikot-ikot sa isla ng Panay o sa Iloilo na hindi ka pwedeng sundan at pwede kang i-assassinate. At hindi magiging normal ang buhay ng mga anak mo. The way na sinira ng CPP, NPA, NDF ang buhay naming mag-asawa at ng aking mga anak, I can only see them and meet them
in almost 8 years, once a year. For 9 months, hindi niya ako nakita at na-communicate dahil kami ay nagtago sa New Bataan, Compostela Valley, nang kami pinagdudukot na at pinagpapatay na rin ng aming mga kalaban. Taong 2006, 2007 hanggang 2008. Grabe din pong mga nangyari at pinagdaanan namin sa buhay. But my wife and my children stood by me. Sila po ang source ng aking pagbalik. Kung tinatanong nyo bakit ako bumalik, kahit anong problema natin, gutom, kahirapan, kawalan at kakulangan sa buhay, masarap mabuhay na kasama ang ating mga mahal sa buhay. Tandaan po natin yan. Pamilya pa rin ang babalikan natin. At ang unang sinisira ng CPP-NPA-NDF ay ang pamilya. I-recruit niya ang bata, kukunin sa pamilya, iiwan mong asawa mo, iiwan mo mga anak mo, and then papatay ka ng kapwa Pilipino para sa isang paniniwala na baluktot, na kaisipan na ginagamit na lang sa library ang mga libro na yan ng Marxismo, Leninismo, Maoismo. Sa library na lang yan. Hindi na yan ang pamamaraan para magbago tayo. Panghuli po, hindi po ibig sabihin na tayo'y nakikipagtulungan sa gobyerno, tatahimik po tayo kapag may kakulangan ang gobyerno. And I appreciate your mayor and your governor. Kasi nakikita ko sa kanila ang tamang pamamaraan ng tinatawag na good governance. You may ask Yusek Lorraine Badoy and Lieutenant General Parlade. Kasi nandun sila na magkaroon ng expanded cabinet and command meeting joint sa Office of the President sa Malacanang nang pipirmahan ni Pangulong Duterte ang Executive Order number 70 creating the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. From direct testimony and kwento ni Yusek Badoy and the Lieutenant General Parlade, habang binabasa daw ng Pangulo paulit-ulit, tahimik ang lahat bago niya pirmahan, naglagay siya ng marginal note, 2 words. Matapos niyang basahin ang Executive Order 70 creating the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang 2 words na nilagay ng Pangulo as marginal note before niya pirmahan, ang EO70, good governance. Palakpakan natin ang tamang pamamalakad. 4 yun ang ibig sabihin. Dinugtungan ko nang mag-usap kami nila Yusek Lorraine Badoy at nila Lieutenant General Parlade. Good governance, hindi pwedeng hungkag at walang laman yan. 4 dapat yan. At yan ang ginagawa ni Pangulong Duterte. 1, good governance should be anti-corruption. Walang matinong pamamalakad kapag bulok at kurakot ang gobyerno. Maraming marirecruit na NPA kapag kurakot at bulok ang gobyerno. Kaya tama ang program ni Pangulong Duterte. Zero tolerance for corruption. Top to bottom, bottom to up. Dapat hindi kurakot at bulok ang gobyerno at pinapangalagaan ang pondo at kaban ng bayan. Good governance. Number 2, good governance means accountable government. Gobyernong may pananagutan at gobyernong hindi abusado. Pulis at militaring nakikinig sa mamamayan, tumutulong sa kapayapaan at hindi abusado sa sibilyan. Ang naratibo na ang mga military ay nang bubugbog, lasenggo, narrative yan 40 or 45 years ago pa. Hindi na ganun ang military ngayon. For the last 4 years, 2016 to 2020, palakpakan natin ang ating armed forces, 0 violations of human rights recorded in the Ombudsman, recorded in the Commission on Human Rights. So dapat ang ating gobyerno ay accountable governance. May pananagutan, hindi abusado. Third, itong binabanggit ni Mayor. Social services is the moral obligation of the government. Kalsada, gamot, paaralan, hindi yan obligasyon ng CPP, NPA, NDF. Ang pagdadala ng serbisyong kalsada, irigasyon, patubig, gamot, paaralan, libro, at iba pang pangangailangan, ospitalisasyon ng mga mamamayan, obligasyon ng gobyerno yan. At hindi mo kailangang may CPP, NPA, NDF para gawin yan. Kaya gusto nilang hindi gawin ng gobyerno yan.
pinipigilan nila para sila ay makapag-recruit. So tatlo na yun ha, anti-corruption, hindi abusado, nagdadala ng serbisyo. Ang panghuli, ito ang sukatan kung magtatagumpay ang NTF-ELCAC long-term, pangmatagalan. Good governance means ang gobyerno tagabalanse ng pangangailangan at karapatan ng mamamayan. The government will be the balancer for the needs of the people. The government must be the bringer of social justice. Problema sa lupa, problema sa mga hindi na-develop at na-declare ang CADTI, ancestral domain conflict, problema sa mga services, problema sa mga pasweldo, pasahod, hindi yan obligasyon ng KMU, hindi yan obligasyon ng Alliance of Concerned Teachers, hindi yan obligasyon ng Gabriela para tugunan ang mga pangangailangan na yan ng mamamayan para sa katarungan, lalo't higit na ang nakakaraming mahihirap na mamamayang manggagawa, katutubo, mga magsasaka, manggagawang bukid. It is the principal and primary obligation ng good government na dalhin ang pagbalansi ng pangangailangan ng kanyang mamamayan. That is the complete element, or those are the complete elements of good governance. Kapayapaan ang idudulot nito at pagtatagumpay ng ating laban. Mabuhay po kayo at maraming salamat. Nalipay gid ako nga makabalik diri sa Isla Sang Panay. Salamat gid Mayor, Governor. This is indeed, this should be every year na gagawin natin. Mabuhay ang mga pumuluyo sa Tapas kag sa probinsya sang Capiz. Madamong salamat.